Kumusta mga kasaliksik? Fordo, isang pangalan na maaring hindi pamilyar sa karamihan, ngunit sa loob ng higit isang dekada, ito ang naging pinakamalaking bangumot ng mga ahensya ng intelihensya sa kanluran. Itinatago sa ilalim ng mahigit 300 talampakang solid limestone, ang pasilidad na ito ang pusod ng ambisyon ng Iran na makabuo ng mga sandatang nuklear. Hindi lamang ito protektado ng mga makakapal na pader ng konkreto at bakal, kundi binabantayan din ito ng makabago at komplikadong defense systems. Ang Fordo ay pinapalibutan ng dense surface-to-air missile networks, electronic jamming equipment, at mga unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, na nasa alerto 24 na oras bawat araw. Ngunit sa kabila ng mga patong-patong na depensang ito, tila hindi pa rin ito sapat upang hadlangan ang determinasyon ng Estados Unidos at Israel. Sa mga nakalipas na linggo, lihim ngunit eksaktong operasyon ang isinagawa mula sa Pentagon. Ayon sa ulat ng mga opisyal ng US Department of Defense, ang B-2 Spirit, ang stealth strategic bomber ng US Air Force, ay nagsimulang umalis mula sa Whiteman Air Force Base sa Missouri patungo sa gitnang silangan. Ang B-2, kilala bilang isa sa pinakamatatag at pinakakakatakutang platform ng himpapawid sa buong mundo, ay idinisenyo upang makalusot sa kahit anong radar coverage. Ngunit ang tunay nitong lakas ay ang kakayahang magdala ng 2 GBU-57 MOP Massive Ordnance Penetrator Bombs. Bawat isa sa mga ito ay may bigat na 30,000 libra, sapat upang bumasag ng daan-daang talampakan ng konkreto, bakal at bato bago sumabog sa mismong target sa ilalim. Sa pagkakataong ito, iisa lamang ang layunin, gibain ang Fordo. Hindi tulad ng ordinaryong airstrike na maaaring isagawa gamit lamang ang isang mission run. Ang target na ito ay nangangailangan ng lubos na kalkuladong operasyon. Ayon sa mga military analysts, ang pagsira sa Fordo ay nangangailangan ng multi-layered assault, intelligence gathering, reconnaissance flights, electronic warfare via EA-18 Growler jets, satellite support, at aerial refueling operations upang mapanatili ang air superiority. Ang bawat galaw ay kailangang eksakto. Bawat segundo, bawat galaw ng altitude at bawat pagsabog ay kailangang tumama sa pinakamahinang bahagi ng Iranian defense infrastructure. Sa isang pahayag mula kay General Mark Wetherington, isa sa mga veteranong komandante ng US Air Force, sinabi niya, "Walang ibang bansa sa mundo na kayang sirain ang Fordo maliban sa Estados Unidos at hindi ito kakailanganin ng nuclear weapon. Gamit ang B-2 at ang MOP, tiyak na kaya natin ito." Ang linyang ito ay hindi basta babala, isa itong direktang mensahe sa Tehran. Habang patuloy pang pinagbubulayan ng White House ang mga geopolitical consequence ng isang direktang atake, ang Israel ay hindi naghintay sa gitna ng tensyon at kawalan ng aksyon mula sa US. Ang Tel Aviv ay nagsagawa na ng serye ng air raids. Target ng mga ito ang mga depot ng armas, missile factories at strategic command centers na konektado sa nuclear at ballistic program ng Iran. Ngunit sa kabila ng mga pambobomba ng Israel, malinaw na alam ng kanilang defense ministry ang limitasyon nito. Hindi sapat ang F-15 at F-35 upang wasakin ang Fordo. Alam nilang ang kailangan ay isang pambihirang armas, ang MOP. At tanging Estados Unidos lamang ang may kakayahang mag-deploy nito. Habang tumitindi ang presyur sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan, itinaas na sa pinakamataas na antas ang combat readiness. Ang mga KC-135 Stratotanker refueling aircraft ay ipinadala na sa Qatar, Saudi Arabia at pati na rin sa mga airbase sa United Kingdom. Araw-araw, 12 ng reconnaissance drones ang lumilipad upang bantayan ang bawat galaw ng Iranian Defense Forces. Sa karagatan, ang mga aircraft carrier tulad ng USS Dwight D. Eisenhower at USS Nimitz ay unti-unting lumalapit sa mga posisyong maaaring magsilbing launching pad para sa isang preemptive strike. Ang tanong na lamang ay hindi na kung,
kundi kailan. Ang kasalukuyang pinakamalinaw na senaryo ay isang sabay na pag-atake gamit ang dalawang B-2 Spirit bombers na lilipad sa altitude na 49,000 talampakan. Ayon sa mga eksperto, maaaring gamitin ng Amerika ang air corridors ng Saudi Arabia o Iraq habang sinusustentuhan ng electronic warfare mula sa EA-18 jets at satellite jamming support. Kapag naisakatuparan, 2 MOP bombs ang ibabagsak sa parehong lokasyon, nagbubunga ng crater na daan-daang metro ang lalim. Sapat upang lamunin ang buong command center at uranium centrifuge systems ng Fordo. Kung matagumpay, maaaring maparalisa ang nuclear weapons program ng Iran sa loob ng 5 minuto. Ngunit kung mabigo, ang gitnang silangan ay maaaring lumubog sa digmaan na walang kapantay sa kasaysayan ng rehiyon. Ang pagitan ng kapayapaan at lubusang digmaan ay hindi kailanman naging ganito kanipis. Alam ito ng Iran, batid ito ng Israel. At ngayong bawat bansa sa rehiyon ay naghihintay sa susunod na hakbang ng Amerika. Isang desisyon na lamang ang maaaring bumago sa kasaysayan. Ang desisyong magpapawala sa Fordo mula sa mapa o ang desisyong magbubukas ng pinto sa isang regional na impyerno. Sa sandaling napagtanto ng Tehran na hindi pa tapos ang unang bugso ng krisis, tahimik nang lumipat ang Israel mula sa lantad na pambobomba patungo sa mas pinong anyo ng digmaan, ang lihim na operasyon na may labahataling nakatumpakan. Isang madaling araw, sumambulat sa mga headline ang balitang napatay ang isang pangunahing siyentistang nuklear ng Iran sa mismong puso ng kabiserang lungsod. Walang hukbong sumalakay, walang dagundong ng mga eroplano. Tanging isang Hermes suicide drone ang dumaan, lumipad sa taas ng mga kable at eksaktong sumabog sa ibabaw ng sementadong bubong ng bahay na pinagkukublian ng siyentista. Hindi namin kailangang pumutok ng malaking bomba para ipadama na narito kami. Wika ni Colonel Avi, isang opisyal ng Israeli Air Force na tumangging ibunyag ang kanyang buong apelido. Ang pag-alis ng taong iyon sa eksena ay naging hudyat ng susunod na yugto. Sa loob ng iilang oras, higit sa 20 pasilidad, mula sa taguan ng warhead sa kanlurang Teheran hanggang sa linya ng paggawa ng Shahab missile sa rehiyong Arak, ang sabay-sabay na nyanig ng mga JDAM at Spice precision-guided munitions. Ang koordinadong pag-atake ay patunay ng kumpas ng real-time na intelihensya. Habang nagmamasid ang mga Hermes 900 drones sa himpapawid, ipinapasa ng mga ito ang eksaktong koordinado sa mga F-15 at F-35 na naka-standby sa silent frequency. Kung may isang taktika na lubusang nagpaiba ng takbo ng labanan, iyon ay ang tinaguriang missile hunting. Sa bagong pamamarang ito, hindi hinahantay ng Tel Aviv na magtago ang mga launcher sa ilalim ng camouflage net. Sa halip, binubusisi ng mga drone ang bawat daanan, sinusundan ang bawat convoy, at inilalabas ang lokasyon ng target sa loob ng ilang minuto. Ganito inilarawan ni Lieutenant Colonel Nav sa isang closed-door briefing. Para kang namamangka sa ilog na may bangka ng kalaban. Sa tuwing isasalpak niya ang sagwan, nakikita mo na agad ang mga alon at doon mo siya tinatamaan. Sa katunayan, lampas 50 mobile launcher ang naglaho bago pa man makapwesto para bumaril. Ngunit ang pinakamahalagang piraso ng palaisipan ay lumitaw nang ianunsyo ng Iranian state media ang pagkadiskubre ng isang Spike anti-tank missile launcher sa kabundukan sa hilaga ng Teheran, isang sandatang eksklusibong ginagamit ng Israel. Sa larawang kumalat online, makikita ang kanyon na nakapirmi sa mabatong bangin. Tila naghihintay ng hudyat upang mag-lock sa susunod na target. Kung narito ang Spike, narito rin ang mga kamay na nagbitbit niyan, mariing pahayag ni Brigadier General Farzad ng Iranian Revolutionaryong Guard Corps, kasabay ng panata na hahabulin nila ang sinumang responsable. Ang paglutang ng Spike launcher ay tumugma sa magkakasunod na pagsabog sa mga nerve center ng depensa ng Iran. Una, winasak ng mga precision bomb ang National Police Headquarters sa downtown Tehran.
Inutas ang konkretong gusali at nagdulot ng pagkaantala sa nationwide command and control. Pangalawa, nilipol ng isang makitid ngunit eksaktong strike ang airbase sa Kermanshah. Hindi man nakalipad ang mga AH-1 Cobra attack helicopters, naging abo naman sila sa loob ng hangar. Pangatlo, sa Mashhad, sa hilagang silangang sulok ng bansa na akala ng marami ay ligtas. Isang Boeing KC-77 refueling aircraft ang sumabog sa runway. Senyales na wala ng rear area na maituturing na santuaryo. Habang naguguluhan ng militar, gumalaw ang pamahalaan sa paraan nitong alam. Pagsara ng daluyan ng impormasyon. Ganap nilang pinutol ang pangunahing internet backbone upang pigilan ang pag-agos ng mga live feed at drone footage na maaaring gamitin ng Israel para sa targeting. Gayunman, bunga nito'y biglang pumalo ang galit ng publiko. Kumalat sa lungsod ang mga bulung-bulungan, naghahanapan ng signal sa itaas ng mga gusali, habang patuloy na pumapailan lang ang mga Hermes drone na may ilaw na pulang kumikislap sa gabi. Sa kalye ng Valyasar, nakuna ng lokal na mamamahayag ang isang tansong estatwa na tinitingala ng mga nagprotesta na may dalang placard. Bakit sila naririto sa kalangitan at tayo ay walang kalasag sa lupa? Sa gitna ng kaguluhan, idinaan sa radyo ni Defense Minister Yoav Gallant ang mensahe para sa kababayan niya. Hindi namin hinahanap ang ganti. Hinahanap namin ang katiyakan na hindi na muling gagamitin laban sa amin ang mga misil na iyan. Sabay sa alon ng airstrikes, ipinuwesto ng Israel ang mga tanker aircraft sa hilagang Iraq. Pinahintulutan ang kanilang mga fighter jet na manatili ng 8 oras o higit pa sa airspace ng Iran. Ipinakita ng night vision footage na inilabas ng IDF ang eksenang madalang makita sa nakaraang mga dekada. 2 F-16 Isufa na ikinokonekta ang probe sa boom ng isang stratotanker sa itim na ulap, habang sa ibaba'i kumikislap ang apoy ng isang pasilidad ng Shahed Drone Assembly na kasalukuyang nasusunog. Para sa Tehran, ang domino effect ay mabilis at walang preno. Nang mawala ang KC-77, lumiit ang radius ng operasyon ng kanilang natitirang fighter-bomber fleet. Sa pagtama sa headquarters ng pulisya, nabasag ang chain of command para sa internal security, bagay na noong nakaraang taon pa ay kinatatakutan ng gobyerno matapos ang malawakang protesta. At sa pagsiklab ng sunod-sunod na depots, napilay ang logistical backbone na magbibigay ng bala, rocket warhead at pyesa sa frontline units. Isang senior analyst mula sa European Union External Action Service ang nagkomento sa Brussels. Para kang sumisibak ng kahoy. Tanggalin mo ang ugat, babagsak ang punong iyon kahit gaano pa katibay ang sanga. Sa labas, nanatiling kalmado ang opisyal na salaysay ng Israel. Walang press conference na nagbubunyi sa tagumpay. Sa halip, inilabas nila ang larawang kuha ng satellite na nagpapakita ng itim na lungus ng usok na tumatakip sa isang dating nuclear-related research complex. Isang maikling caption lamang ang nakasulat. Operational Update, Target Neutralized. Tumugon naman ang Iranian State Television ng may mapait na pahayag. Ang kaaway ay nagsasagawa ng terorismo sa hangin. Ngunit ang sambayanang Iranian ay hindi luluhod. Subalit sa loob ng silid ni Major General Esmail Qaani, pinuno ng Quds Force, nakaharap sa kanya ang mga mapa na naglalaman ng pulang karayom. Bawat isa'y kumakatawan sa nawalang missile launcher, sa sumabog na depot o sa naitalang infiltration point. Kung hindi tayo kikilos, mauubos buong arsenals natin. Bulong niya sa mga opisyal, habang patuloy ang alingawngaw ng malalayong pagsabog. Samantala sa Amman, Jordan at sa Manama, Bahrain, tipid ang mga diplomat na kausap ng US Central Command. Pinagmamasdan nilang mabuti ang bumubulusok na kapasidad ng Iran at iniisip kung kailan sila kakailanganing umakto o sapat na ang ginagawa ng Israel. Bawat araw na lumilipas, isang pader ng Iran ang nababaklas, sabi ng isang senior US defense planner. At kapag tuluyang bumulusok ang estruktura, baka wala nang natitirang puwersa para magpindot ng launch button. Sa ngayon, nananatili ang tensyon sa manipis na tali.
Habang naglalagablab pa rin ang mga pasilidad na dating sumisilong sa uranium centrifuge at drone warhead, lumilikha ng umukulong ulap sa disyerto. Patuloy ang lihim na operasyon, mahigpit, tahimik at tumatagos hanggang sa mismong loob ng sistemang pangdepensa ng Iran. Kung dudugtungan pa ng Israel ang serye ng missile hunting, maaaring maubos ang kakayahan ng Tehran na magpagulong ng gyera bago pa man ito tuluyang makaganti. Ngunit habang nagsusumikap ang Tel Aviv na tapusin ang laro sa pamamagitan ng surgical strikes, ang buong rehiyon ay nakatingin sa isang tanong na hindi pa sinasagot. Gaano katagal-tatagal ang katahimikan ng Amerika at ano pa ang matitira sa Iran kapag dumating na ang mismong huling alas ng Washington? Hindi pa man tumitigil ang usok mula sa mga naunang airstrike ng Israel, sumambulat ang isa pang yugto ng krisis nang ihulog ng Iran ang 23 ballistic missiles papunta sa kalupaan ng Israel. Tumama ang ilan sa industrial na lungsod ng Haifa, habang ang iba'y humulagpos sa kalangitan ng Tel Aviv at Ramla, naiwan ang malalalim na uka sa kalsada at sindak sa mga sibilyan. Pinakamatingkad ang trahedya ng magbagsak ng warhead sa Soroka Hospital, lugar na kanlungan ng matatanda at mga bata. Sa loob ng siren blaring na pasilyo, narinig ang sigaw ng isang nurse. Bakit mismong ospital ang pinili nila? 5 bata at 2 senior citizen ang nasugatan. At sa isang iglap, ang debate tungkol sa pag-akyat ng tensyon ay naging tanong tungkol sa moralidad ng digmaan. Agad tumugon si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pambansang telebisyon. Hawat ang radyo na kumukonekta sa kanyang command bunker. Lumampas sila sa pulang linya. Madiin niyang salita. Tumingkad ang galit sa aniyang boses. Hindi tayo naghahanap ng paghihiganti, ngunit obligado tayong protektahan ang bawat sibilyang Israeli. Sa kabilang panig, nagpalabas ang Iranian state media ng pahayag na itinuturing itong makatarungang hustisya laban sa agresyon. Patunay na magkaiba ang pananaw ng dalawang bansa sa definisyon ng lehitimong target. Ngunit hindi ballistic missiles ang pinakamalupit na mensahe mula sa Tehran, kundi ang lumabas na misteryosong broadcast sa pambansang telebisyon nang sumapit ang hating gabi. Isang lalaki, nakasuot ng itim na balabal, ang banayad na humahaplos sa makintab na metal na ilaw warhead. Sa ibaba ng screen, lumutang ang katagang, "Tonight the world will never forget." Walang sumabog na bomba, walang lumitaw na ulap na kabute. Ngunit batid ng sinumang analyst na sanay sa strategic signaling na iyon ang punang opisyal na pahiwatig ng Iran na maaari silang may hawak na sandatang nuklear o sa pinakamababa, handa silang magpakawala ng radioactive terror. Psychological warfare at its finest. Banggit ni Dr. Yael Mendoza, nuclear deterrence expert mula Hebrew University. Hindi mo kailangang magpaputok ng warhead, sapat na ang anino ng posibilidad para manginig ang merkado ng langis at diplomasya. Sa loob ng Joint Operations Center sa Tel Aviv, inilatad ng mga intelihensyang larawan ang mas malalim na pangamba. Ayon sa Western Intelligence, ang uranium stockpiles sa Fordo, Natanz at Isfahan ay lumampas na sa dating limitasyon ng International Atomic Energy Agency. Mayroon silang commodity para sa isang dirty bomb, sabi ni Brigadier General Ilan Sharvit habang itinuro ang thermal images ng centrifuge hulls. Ang dirty bomb hindi kasing destructive ng totoong nuke, ngunit sapat para gawing tigang at hindi matirhan ang kabuuan ng sentrong lungsod. Ay ang perpektong sandata ng desperadong estado. Isa lamang ang kailangan nitong gawin, pisikal na pagsabog at ang takot ay tatagal ng mga dekada. Sa himpapawid, nagpatuloy ang Israeli offensive na tila walang patlang. Sabay-sabay na bumulusok ang mahigit 100 precision-guided bombs sa paligid ng Arak, lungsod na tahanan ng pangalawang nuclear reactor ng Iran. Sa mga tunog ng sirena at nagkislapang anti-air artillery, nasaksihan ng mga satellite ang pagguho ng mga gusaling naglalaman ng Plutonium Research Center, kasukasuan ng programang nuclear na ipinagmamalaki ng Tehran. Samantalang sa gitna ng Persian Gulf, isang carrier strike group ang dahan-dahang sumusuong sa silangan. Ang USS Gerald R. Ford, kasama ang higit 2 dosenang F-35 fighters at escort destroyers,
handang pumaloob sa radius ng operasyon anumang oras. Sa Pentagon, naglalatag ng briefing ang US Air Force planners sa sitwasyon. Nakahanay sa malaking digital map ang rota ng dalawang B-2 Spirit bomber, parehong nakahimpil at on alert sa Diego Garcia. Handa tayo, ani isang kornel na hindi pinangalanan. Isang warhead penetration mission lang at mawawala ang Fordo. Ngunit para sa National Security Council, hindi lamang teknikal na tanong ang nakasalalay. Nariyan ang banta ni Iran na isasara ang Strait of Hormuz, daluyang dumadaloy ang halos 1/3 ng pandaigdigang supply ng langis. Sumingit sa pulong si Energy Secretary Magdalena Ortiz, kapag naharang ang kargamentong iyan, lilipad ang presyo ng krudo at hindi lang gitnang silangan ang yayanig, kundi ang buong pandaigdigang merkado. Sa Doha, Riyadh at Abu Dhabi, tumindi ang kabog ng diplomatikong pintig. Mga Emirati observers ang nagbibilang sa elektronikong board kung ilang tanker na ang pinasamahan ng naval escort ng US Fifth Fleet. Kung pumasok ang Washington, bulong ng isang senior Saudi advisor, wala nang atrasan ito. Magiging apoy ang buong Gulf. Gayunman, sa Tehran, pinipilit ni Major General Mohammad Reza Ashtiani na panatilihing buo ang loob ng kanilang armed forces. Sa isang closed briefing na nakunan ng leaked audio, mariin niyang sinabi, "Kung hindi tayo kikilos, masisira ang dignidad ng Republika. Kung kikilos tayo, papasok ang Amerika." Isang sundalong kapitan ang sumagot, "Kung gayon, General, alin ang mas matimbang, ang dignidad o ang buhay ng ating mga lungsod?" Saglit na katahimikan bago muling bumigat ang himig ng silid, walang malinaw na sagot. Tanging tunog ng malayong drone ang maririnig sa labas. Isinapubliko ng Israel ang estadong nakahanda ang lahat ng anti-missile shield. Ang Iron Dome ay pinalapas sa Haifa at sentro ng bansa, habang ang Arrow at David Sling ay inilipat sa pinakamataas na ready-to-fire posture. Ngunit kahit pa sabihing siyam sa 10 incoming rockets ay malalaglag bago tumama, nananatiling ligalig sa isip ng mga strategist ang bisa ng isang nakalusot na chemical o radiological warhead. Hindi ito estadistika, giit ni Defense Minister Yoav Gallant. Ito ay buhay ng mga taong nasa likod ng bawat pinto. Sabay sumiklab ang mga protestang panlipunan sa loob mismo ng Iran. Sa Esfahan, kumalat ang videos ng mga residente na naniningil sa pamahalaan kung bakit tila walang depensa ang kanilang mga syudad. Samantala, sa loob ng mga eskinita ng Gaza at Beirut, naghahanda ang mga kaalyado ng Tehran na maaaring sumanib sa mas malawak na yugto ng sigalot. Sa Washington, pinapanood ng White House Situation Room ang feed mula sa mga Global Hawk drone at geosynchronous satellites. Binanggit ng Chairman of the Joint Chiefs ang malinaw na tanong sa Pangulo, kung hindi tayo kikilos matapos pambobomba sa ospital at bantang nuklear, kailan pa? Ngunit sa katapat na gilid ng mesa, nagbabala si Secretary of State Elliot Graham, kapag pinasabog natin ang Fordo, maaaring sumiklab ang rockets forms hindi lang sa Israel, kundi pati sa ating mga base sa Qatar at Bahrain. Samantala, patuloy ang broadcast hazards, radyo, social media at mga cyber espionage feed na naglalabas ng haka-haka na mayroon ng inihandang dirty bomb sa isang hindi pinangalanang coastal city. Walang opisyal na pag-amin, ngunit sapat iyon upang magpataas ng radiation detectors sa lahat ng pamunahing daungan sa Eastern Mediterranean. Sinabi ng Port Authority ng Cyprus, "Nag-iinspeksyon kami ng bawat container na dumadaan. Hindi na ito ordinaryong seguridad. Ito'y kontra-apokaliptikong paghahanda." Habang umiinit ang bawat larangan, nananatili ang ultimong tanong, sino ang unang kikibot? Tulad ng isang nag-aapoy na mitsa, ang bawat oras na lumilipas ay nagdadagdag ng pulbura sa baril ng rehiyon. Kung magmalikhain ng paraan ang Iran upang muling magpaputok ng missiles, marahil tiempong may isang warhead na taglay ang radiological payload. Makalusot lamang ng isa, babago na ang calculus ng buong digmaan. Kung naman pumaloob ang B-2 Spirits at sumabog ang Fordo, mawawala ang nuclear core ng Iran,
ngunit maaaring sumindi ang mas malawak na labanan na kakaladkad sa Syria, Lebanon at kahit ang Red Sea shipping lanes. Sa panahong ito, nakasulat sa hangin ang katotohanang ipinahayag ni Admiral Paul Richardson, pinuno ng US Central Command sa closed briefing. May patid ang pasensya ng bawat bansa, ngunit walang patid ang konsekwensya ng maling click ng switch sa gitnang silangan. At habang kumakaway ang alon ng Persian Gulf sa ilalim ng mabigat na liwanag ng buwan, marahil iisa ang tahimik na panalangin ng bawat sundalo, politiko at sibilyan, na sana ang susunod na desisyon, kung sino man ang magtatapik ng mesa, ay hindi maging huling kampana ng kapayapaan sa rehiyong matagal nang naglalakad sa gilid ng bangin.